Birheng Mariang mapalad, sa pananalig mong tapat, sa Diyos na tagapagligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabuluran ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala din ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko na iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinakabagan niya ang may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at initaas ang mga nasabang kalagayan. Binusog niya ang mabubuting bagay at mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. Mga kapatid, araw po ng Biyernes, alam ko po, inihintay natin ito, huling Biyernes ng buwan, kaya sabay-sabay masaya nating bigyan ng papurit pasasalamat ang ating pong Jesus Nazareno, isang malakas na palakpak ng kagalakan para sa ating mga deboto ng pong Jesus Nazareno. At tayo po ay nagpapasalamat, kasama natin ngayon ng isang paring deboto, Pilipino, pero siya po ay naka-assign sa Thailand, si Father Joseph Briones. Palakpakan po natin si Father. Thank you, Father. Welcome po sa Quiapo ulit. No? Alam ko ho na itong araw na ito ay huling araw na ho ng buwan ng Mayo. Pakisabi nga po sa katabi ninyo, magiging maligaya ka rin. Bakit parang ayaw nyo maging maligaya ang katabi ninyo? Ulitin natin ang malakas sa katabi, magiging maligaya ka rin. O sagutin nyo siya, ikaw din. Amen. Lahat ng pinapaligaya ng pong Jesus Nazareno, isang mas malakas sa palakpak para sa Kanya. Magiging maligaya ka rin. Alam mo ninyo mga kapatid, ngayon ay huling araw na ng buwan ng Mayo.
ang huling araw ng Flores de Mayo. Kaya tayo nagpapasalamat sa ating mahal na ina, ang Birheng Maria. Ganun pa man, alam ko po kung meron bang masasaya ngayon, yan ang mga estudyanteng nagsipagtapos at mga nag-move up at syempre ang kanilang mga magulang. Sa mga gumraduate, gagraduate at mag-move up sa inyong mga magulang, congratulations po sa inyo. Palakpakan din po natin ang mga graduates ng 2024, ang mga nag-move up. Alam mo ninyo, nung isang araw ako ay naimbitahan sa isang graduation para maging guest speaker. Ito na yata ang pinaka-unforgettable ko sa ngayon na invitation para maging guest speaker. Graduation po ito ng mga estudyanteng AITA sa Porac, Pampanga. Tinanong ko yung teacher, ma'am, ilan po ba ang gagraduate? 7. Wow! Sabi ko, dami ha. Baka magsiksikan pa yan. Iba po, ilan yung magmo-moving up, no? Yung mga grade 10 to 12, magi-grade 10 ba? Sabi ko, ilan sila? Mas marami po, Father. Ilan nga? 15. Wow! Ang dami rin. Pero alam mo ninyo, kahit na sila ay sabihin natin na sa isang simpleng covered, parang covered court lang ng kanilang school, iba yung galak nila. Alam niyo yung mga gumraduate, yung ilan sa kanila, may asawa na. Pero hindi sila nagpatinag. Kaya nung graduation rite, ang nagsabit sa kanila at umabot ng diploma, ang asawa nila. Nandun din naman yung may kambal, mga ulila rin. Pero alam nyo, iba yung galak ng kanilang pagtatapos. Sapagkat ang pagtatapos na iyon ay naging mukha ng pagsasakripisyo at ng tiwala. Sa araw na ito, mga kapatid, pinagdiriwang natin ang kagalakan ng dalawang babae, ni Elizabeth at ni Maria. Ikalawang misteryo ng tuwa, nang dinalaw ni Maria ang kanyang pinsang si Elizabeth. Pagkatapos niyang tanggapin ang biyaya na siya ay magiging nanay ng Panginoon, tuwang-tuwa siya at hindi malagyan, masidlan ng kanyang kagalakan. Tayo kuminsan, paano ka ba natutuwa? Ikaw ba yung natutuwa? Pag natutuwa ka, ang iniisip mo, baka agawin ng iba? Baka kunin ng iba? Sana kapag natutuwa tayo, iniisip din natin yung iba. Na sana hindi lang ako ang natutuwa. Na sana hindi lang ako ang gumiginhawa. Kaya nga ang lagi kong paalala, huwag kang matakot kapag gumiginhawa na ang buhay ng iba. Huwag kang matakot kapag nakikita mong bumubuti na rin ang iba. Huwag kang ma-insecure kapag nagiging maganda na, maginhawa at masaya ang buhay ng iba. Sana araw-araw, yan pa rin ang kaligayahan mo. Ang makita mong ang kapatid mo ay nakakaluwag-luwag na rin. Na makita mo yung mga kababata mo ay gumiginhawa na rin. Na makita mo yung mga kasama mo ay nagiging masaya na rin. Ganun na naging kagalakan ni Maria. Kaya hindi niya kinaya, umalis siya at dinalaw niya kanyang pinsang si Elizabeth. Kaya nang makita ni Elizabeth si Maria, siya'y tuwang-tuwa. Sino ako para dalawin ng Panginoon o ina ng aking Panginoon? Matanda na ho si Elizabeth. At hindi lang basta siya dinalaw ni Maria para ikwento na magiging nanay siya. Ano ang sabi ng Ebanghelyo? 3 buwan na natili si Maria kay Elizabeth para tulungan siya. Sana huwag kang makakalimot. Huwag ka sanang lunurin ng kaligayahan mo dahil sa pera mo, dahil sa posisyon mo, dahil sa karir mo. Huwag ka sanang lunurin ng kaligayahan mo at makalimutan mo na ang ibang tao. Alam nyo, isa sa mga napakasakit tong narinig ko last week. Ako po ay kumain, nagtanghalian bago ang aking 12:00 misa, kasama ang mga kaibigan ko, mga senyor. Alam nyo, bukod sa dati ang sinasabi ko, masarap magkaroon ng kaibigang vendors. Itong mga naging kaibigan ko dito sa Quiapo, yung mga vendors,
Ilang taon na kumpare, masarap magkaroon ng kaibigang vendor. Kasi kung hindi mura, libre na. Pero ngayon iba na. Masarap ding magkaroon ng kaibigang senior. Kumain ho kami, puro senior kasama ko. Pagtapos namin kumain, pakiramdam ko, walang kinita yung kinainan namin. Dahil puro sila discount card. Pero nung kinukwento ng isang kaibigan ko, 90 plus. I think 93, kung hindi ako nagkakamali. Sabi niya sa akin, alam mo Father, isa sa mga pinakamasakit na nararanasan naming mga senior, yung pag nasa bahay ka, parang hindi ka nila sinasali sa usapan. Yun yung masakit, Father. Yung parang hindi ka nakasali. Yun yung pinakamasakit na maranasan. Nandun ka sa kabahay nila, pero parang hindi ka nila kasama. Yan ang masakit. Kaya marahil alam ni Maria na hindi madali kay Elizabeth sa kanyang katandaan na magdalang tao. Sana tayo rin. Nagiging sensitive tayo. Sensitive, hindi dahil konting biro lang, nagagalit ka na. Sensitive, hindi dahil konting biro lang, nasasaktan ka na. Kung magiging sensitive ka rin lang naman, maging sensitive ka sa pangangailangan din ng iba. Maging sensitive ka kung nagiging bastos ka na. Maging sensitive ka kung nagiging mayabang ka na. Maging sensitive ka kung nagiging madamot ka na. Maging sensitive ka kung nakakasakit ka na. Kaya sana mga kapatid, baunin natin ngayong araw na ito ang pangako ng Diyos kay Maria at Elizabeth. Si Elizabeth, nakatanggap ng grasya, naging maligaya sa kanyang katandaan. Si Maria, nakatanggap ng grasya at naging maligaya sa kanyang murang edad. Isang paalala na ang kaligayahang nagmumula sa Diyos ay para sa lahat. Huwag mong isipin na bata ka pa, kaya pwede na enjoy lang kahit mali, kahit masama. At huwag mong isipin na matanda ka na, hindi ka na pwedeng maging maligaya dahil nakalimutan ka na. Tandaan natin, araw-araw, gagawa pa rin ang paraan ng Diyos para pawiin lahat ng lungkot mo, para patigilin ang pagdaloy ng luha mo, para tapusin ang kalungkutan at paghihirap mo. Sa pagpapatuloy ng misang ito, taglayin natin ang kaligayahang tinanggap ni Elizabeth at ni Maria. Araw-araw, maniwala at magtiwala. Gagawa at gagawa ng paraan ng Diyos para isang araw, ikaw naman ang lumikaya. Amen.